Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin ngayong bigyan ng reaksyon itong pagpadala ng Japan ng kanilang destroyers, 6 na battleships, destroyers ng Abukuma class ng Japan. Ito ay hindi gaanong lumang mga barko, fitted with modern technology at ipapadala sa Pilipinas dahil nga merong parang mutual agreement ng defense between Philippines and Japan. Merong investment ngayon ang Japan sa military sa Pilipinas. Parang tumutulong talaga ang Japan sa Pilipinas kasi alam nila na ang Pilipinas ay a very strategic partner pagdating sa defense against China. Kaya ito na yung pagkakataon natin na makumpleto yung, hindi man kumpleto pero lalong titibay ang depensa sa WPS. Kaya ito ang balita kurtisi sa atin ng UNTV, ating panoorin. Posibleng magsimula na sa susunod na buwan ang pagpapadala ng mga eksperto mula naman sa Philippine Navy patungong Japan para isagawa ang Joint Visual Inspection o JVI sa 6 na Abukuma class destroyer escorts na posible makuha ng Pilipinas mula naman sa Japan. Ayon sa Philippine Navy, binubuo ang inspection team ng mga surface warfare officers, sea system, experts, financial analysts at logisticians. Sila ang mga eksperto sa kanilang larangan na susuri sa kondisyon ng mga barko. Tatagal ng hanggang 2 linggo ang inspeksyon. Layunin ng JVI na suriin ang kondisyon, kakayahan at sistema ng mga barko upang matukoy kung gaano pa katagal itong maaring magamit. Anong bahagi ang kailangan i-upgrade at magkano ang posibleng gastos ng pamahalaan para rito. Alright, sa atin mo na bigyan ng reaksyon itong pagsasabi na kailangan pa ba ito i-upgrade at baka ilang taon na lang sa serbisyo. Hindi yan ilang taon kasi itong mga barko nga natin na pampasahero dito sa Pilipinas, itong sa Legazpi Shipping, sa Kukalyong Shipping Lines, yan ay mga World War II pa yan na mga barko na transport ship ng giyera. Galing pa rin yan sa Japan kaya merong mga marka yan na Marui, mga Marui, may marka yan na ganyan kasi yan ay mga transport ships ng Japan noong World War II. Yang mga barko natin na pampasahero yan ay ni-repair lang yan. At itong mga destroyers ng Japan ay 30 years pa ito sa serbisyo. 30. Ang World War II ay 80 years nang nakalipas pero nandyan pa rin yung mga barko ng Hapon ng World War II. Binili ng mga negosyante para gawing pampasahero dito sa Pilipinas. MV Legazpi, MV Kukalyong na bumibiyahe Surigao to Cebu, MV Legazpi Cebu to Manila. Mga panggira yan na barko ng Japan binili ng mga negosyante. Itong sa Japan naman ngayon na ibibigay sa atin, ipapagamit lang to libre to. Yan ay 30 years pa in service. Bata-bata pa yung 30 years na yan. At ang mga nakalagay dyan ng mga armaments, nakalagay ng mga munition na technology ay mga makabagong technology yan, hindi yan luma. Tsaka ang makina niyan ay 30 years pa ang nakaraan at palaging kondisyon yan kasi alam naman natin na ang Japan ay mayroong sariling maintenance niyan. Okay, ngayon ang ipapadala natin ng mga eksperto natin nakakatawa naman. Bakit meron tayong eksperto niyan? Wala nga tayong destroyer ship Wala tayong malalaking battleships. Paano tayo nagkaroon ng eksperto niyan? Walang mga experience, di ba? Ibaga first time pa nilang makapasok ng mga destroyers class ng giyera, na panggiyera. Kaya paano sasabihin ng mga eksperto na yan na okay ang barko na yan? Talagang okay yan. Alam na natin kahit surplus ng Japan ay maganda at matibay. Okay yan. Dito sa bandang huli ng video ito ay mayroong description ang mga
barko na yan, ang destroyers Abukuma, merong description kung ano ang nakalagay dyan ng mga armas. Alright, balik tayo sa balita, courtesy ng UNTV. Samantalang nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi patiyak ang pagkuha sa mga barko. Dadaan pa ito sa masusing pag-aaral at evaluation. It will have to depend on the fit that it will have with our present fleet and how we can integrate them, if at all, if ever, rather. So I'll wait for the report of it. Well, of course, it will add to the fleet size, but that will depend on whether we need to spend money for weaponizing it, for interoperability, for secure communications. Plus, that's an additional 5 vessels where we are still waiting for 8 to come. Ayan, so meron palang yung 5 vessels na aid to come na darating. Hindi yung sa Japan na ibang 5 vessels yan. Sa palagay ko galing sa Amerika yan. At bigay lang talaga yan. Ngayon, itong Abukuma class destroyers ng Japan, ito ay pang-escort sa aircraft carrier ito. Kaya strike group ito. At dito sa isang clip ay sasabihin kung ano ang mga kargada niyan. Ngayon, parang nagduda si Gibo Teodoro na baka mga ano na yan, di ba? Baka hindi na daw, baka kailangan pa ng makeover o itong repair. Hindi ganun kasi mga kondisyon na barko yan. Yan ay ginagamit pa nga yan ng Japan hanggang sa ngayon. At kapag matapos na ang ano niyan, ang pirmahan ng papeles ay i-deliver na yan dito sa Pilipinas. At ang sabi ay ipapagamit. Hindi sinabi na ibigay pero gano'n na yun. Ipapagamit eh. Isa atin na yan. Hindi na yan kukunin ng Japan kasi ang Japan ay mayroon ng mga bagong barko ngayon na ginagawa rin nila. Sila yung sariling gumagawa niyan eh. Kaya dito dapat hindi na sasabihin ni Gibo na patingnan niya pa sa mga expert kuno. Paano nagiging expert? Wala nga tayong mga ganyang barko. Wala tayong ganong mga armas na nakakarga dyan. Ang mga eksperto natin ay hindi nga nakakita ng mga bagong mga facilities ng mga destroyers o battleships. Kaya paano magiging expert sila, di ba? Yan lang ang may comment ko diyan. Kapag ibigay na yan, tanggapin ka agad. Kasi kahit hindi panggera yan, ay pwedeng panggulat yan sa China. Pwedeng pwedeng ilagay yan dyan sa may Palawan, sa WPS, sa Pag-asa Island, para makita ng China na mayroon tayong mga pandigma kahit walang bala, di ba? Sabi ni Gibo, baka daw gagastos pa tayo sa pag-ano niyan, sa pag-upgrade. Hindi, upgraded na yan. Ready to use na yan. Kasi yan hanggang sa ngayon ay ginagamit pa yan ng Japan. Pero kapag naka-decommission na yan, retired na yan sa serbisyo ng mga barko, ay yun nga ang sabi na 6 ang ipapadala plus meron pang ipapadala na mga surveillance drone panghimpapawid. At hindi lang yan, meron pang ibang grupo ng strike group ng Japan na mga barko na ganito rin kaluma na ibibigay din sa Pilipinas. Next year magkasunod yan. Kapag nakumpleto ng Japan ang kanilang bagong mga barko, ay lahat ng kanilang surplus ibibigay sa atin. Bakit hindi natin tanggapin? Pwedeng gawing transport Pwedeng gawing pampasahero. Isipin nyo lang mga kababayan, yung mga multicab na maliliit dito na made in Japan, di ba ang tibay-tibay, ang tagal na niyan. Lalo na yung mga barko na hindi naman sikanhad ang makina niyan, yan ay mga brand new na barko noon ng Japan. Hindi yan mga sikanhad. At hindi naman yan palagi nagbiyahe. Kaya hindi gastado ang mga pistons ng mga barko na yan. Ang makina niyan ay hindi ganong gastado. Kasi hindi naman yan nagbibiyahe palagi. Nandyan lang palagi sa Japan. Okay, kaya wag nang
i-inspection yan kasi alam natin made in Japan, pulido yan. Hindi yan katulad ng made in China. Okay, so ito ang pangalawang video. Dito malaman natin kung ano ang kargada ng mga barkong ito. Japan has just agreed to transfer 6 warships to the Philippines in a direct challenge to China's South China Sea dominance. The Japanese government confirmed yesterday they're providing 6 Abukuma-class destroyer escorts to Manila's Navy. Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro declared at the Shangri-La conference, "We reject China's 9-line claims completely." This marks the first time Japan has exported major naval vessels since World War II ended 80 years ago. Japanese Defense Minister Gen Nakatani met with Teodoro in Singapore to finalize the warship deal. Sources reveal Japan is bypassing its own arms export restrictions by calling this a joint project rather than a weapons sale. The Abukuma-class destroyers pack serious firepower despite being 30 years old. Ayan, so merong serious firepower in spite of being 30 years old. 30 years old, parang kahapon lang yan eh. Merong serious firepower. Kaya sigurado ako merong mga malalaking kanyon ito, big guns. At hindi lang yan ha. Yan ay mga big guns na moderno, hindi yan katulad ng World War II. Kaya siguradong magugulat, matatakot ang China niyan. Kaya nga ngayon si Jinping ay parang ginapos na eh. Parang niligpit na ng Communist Party of China. Nawawala si Xi Jinping. Kahit i-search nyo sa mga balita. Sa labas, sa atin hindi pa binabalita yan eh. Parang kahapon lang yata yung mga balita pumutok na si Xi Jinping ay hindi na nga naka-attend sa BRIC meeting nila sa BRICS. Hindi na siya naka-attend sa summit ng BRICS 2025 ngayong buwan na ito. Dahil sa nawawala. Ang sabi ay baka may silent mutiny or secret mutiny lang. Nawawala si Xi Jinping. Kasi marami ang galit kay Xi Jinping kasi maraming general ang tinanggal ni Xi Jinping sa trabaho. Kaya ito ngayon, kaya nagkaganito ang Indo-Pacific dahil kay Xi Jinping. Kaya dumami ang ating barkong pandigma dahil kay Xi Jinping. At nasira ang relasyon ng China at Amerika. Alam naman natin na yumaman ang China dahil sa Amerika. Dahil sa Amerika ang numero 1 na tumatangkilik sa produktong China. Malaki ang taon-taon na ini-import ng Amerika galing China. Ngayon ay wala na eh. Kaya iyakan ng mga negosyante sa China. At lumiit din bumagsak ang ekonomiya ng China. Kaya sinong dapat sisihin? Si Xi Jinping. Kaya ngayon ay nawala siya, biglang naglaho. Parang si Jack Ma lang ng Alibaba, di ba? Nawala. Okay, so ito nga, bakit inspeksyonin pa ito? Nila Teodoro. Kaya ang ganda-ganda ng mga barko na yan eh. 30 years ago pa yan. Yung sa Amerika nga, ang tagal-tagal na ngayon ng mga aircraft carrier nila, ang tagal-tagal na yan. Parang World War II pa yung iba eh. Pero gumagana pa rin. Kaya kung ipadala yan, tanggapin ka agad. Kasi pwedeng pang pang display doon sa WPS, iharap sa China para matatakot ang Chinese Coast Guard at Chinese Navy. Okay, so balik tayo sa balita at atin alamin kung anong klaseng mga barko ito. Each ship carries anti-ship missiles, torpedoes, and advanced submarine hunting equipment that China's Navy will have to respect. Philippine Navy Captain John Percy Alcos confirmed, "These vessels align perfectly with our operational requirements to protect our maritime domain." Ayan, so sinabi na nga ni Alcos yung Admiral ba yun o General Alcos ng Navy na tamang-tama talaga pang depensa. At napansin nyo to meron akong nakitang Gatling gun dito eh. Ayan o. Gatling gun yan eh. So serious firepower yan. Grabe. Ang galing, ang ganda.
At meron daw anti-submarine anti-submarine na mga torpedoes. Tsaka merong mga missiles na interceptor yata. Pero itong Gatling gun, bilib ako dito, ang lalaki niyan eh. Grabe ang Gatling gun na yan, no? Sa baba ito yung mga bala niya. Isang drum yung Kaya serious firepower destroyers yan eh. Japan pa naman. Noong World War II, ang Japan ang number 1 sa itong mga barkong pandigma. Kaya meron ngang barko na ang pangalan ay Yamato, the biggest warship in the record. At meron din silang Musashi na merong napakalaging kanyon. Yung dalawang barko na yon ay lumubog dahil sa binumba ng mga jet fighters ng Amerika. Pero kung hindi yun natamaan ng bomba ng mga eroplano, ay ang lalaki ng kanyon nun. Kaya kahit Amerika noon ng World War II ay medyo matatalo sa technology ng Hapon, kung pag-usapan ay warships. Kaya itong mga destroyer na ito, state of the art yan eh. Hindi na yan dapat inspeksyonin pa. Kasi ibibigay naman yan lahat. Hindi naman tatanggalin yung mga kanyon dyan. Okay, so tapusin na natin ang video mga kababayan. Eto, balikan natin. That China's Navy will have to respect. Philippine Navy Captain John Percy Alcos confirmed, "These vessels align perfectly with our operational requirements to protect our maritime domain." Tokyo clearly sees Manila's fight as their fight too, creating a unified front against Chinese aggression. Ayan, so yan ang nadama ng Japan, na ang ating fight ay fight din ng Japan. Kaya ang Japan ay nagbigay sa atin ng kanilang kagamitan para makapagtutuos din tayo sa China. At hindi lang yan na mabawasan ang puwersa ng China kapag kumpleto ang Pilipinas ng mga pandigma. Ipagdating sa actual na 2 years na lang from now, ayon sa mga prediction ng mga military expert, ay kung hindi magbago ang isip ni Xi Jinping, ay 2027 ang World War III. Pag-start dito mismo sa atin sa WPS at sa Taiwan Strait. Kaya binigay ng Japan ng kanilang strike group. Na yan, 6 yan eh. 6 na destroyers, napakarami na yan. Plus, by next year ay bibigay na rin ng Japan yung natira pa nila ng mga battleships. Kasi meron na silang mga bago ngayon. At yung ilalagay nila ay hindi na mga kanyon eh. Yung laser beam tsaka railgun. Yung railgun gamit electronics lang eh. Yung laser beam naman ay of course kuryente. Hindi na sila gumagamit ng mga kanyon. Kasi moderno nga eh. Japan ba naman? Hindi magpapatalo yan. Pero kung nakita nyo itong mga kanyon ng mga barkong to, grabe na bumuga ng ng bala, yung mga sentry guns. Itong sentry guns na ito, grabe kapag bumuga ng bala yan. Merong pang Gatling. Ay talagang matatakot ang China. Kaya nga, sabi kanina, ay kapag meron ka nito, rirespetuhin ka ng China. Nakakatawa sa China, no? Kapag nakita nila yan, ay talagang natug ang tuhod nila. Alright, mga kababayan, nagustuhan nyo ba ang video? Pag-comment sa ating comment section. Bakit kailangan inspeksyonin ng Pilipinas? Wala naman tayong ganyan. Paano mo malaman kung maganda o hindi? Di ba yun ang opinion ko? Kaya dapat tanggapin na yan. Kahit walang kanyon yan, kahit walang missiles, walang torpedo. Kasi ibigay lang yan. Di ba? At pwedeng magamit natin yan. Pwede. At bakit hindi gagastusan? Kung anong pwedeng i-upgrade yan, upgrade. Di ba marami tayong pera? Kaya lang kinukurakot. Yung corruption kasi, na yan, nasa dugo na yan ng Pilipino. Yung corruption na yan. Kaya kahit sinong nakaupo dyan, ay meron talagang para sa bulsa. Kaya sana ay gagawa ang
gobyerno natin ng parang abuloy box, no? Parang donation box ng mga senador at congressman. Bawasan yung kanilang pork barrel at ang ibawas doon 50% ilagay sa budget ng military. Para hindi na tayo ng China bubulihin. Kasi dito lang sa tulong lang ng Japan ay magugulat na sila dito. Lalo na kapag gagastos tayo, di ba? At meron pa ibibigay pa ng Amerika, 5 din ka warships. Mga jet fighters, merong ibigay ang Amerika. At ang Japan ay magbigay din next year ng mga eroplano din na banggit kanina. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa amin. Hanggang sa muli, paalam at ingat Pilipinas!